pagsasaalang-alang ng kaligtasan at karapatan ng manggagawa sa panahon ng sakuna. Ready na po ang ating spokesperson and of course ang ating guest mula po sa Trade Union Congress of the Philippines. Siya nga po yung spokesperson. Mga kapanalig, si Sir Carlos Miguel Oñate. Hi Sir Carlos, good morning. Ay, magandang umaga din po sa inyo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Yeah. Yes, go ahead, Monsi. Ganda po itong panukala. Ay, itong sa Department of Labor po na talagang bigyan ng priority ang ating mga manggagawa, lalong-lalo na po sa panahon ng mga sakuna. Ano po sa tingin po ng, siguro, paborito sa atin, sa TUCP? What's your take on this? Opo, no, matagal na. Meron tayong Occupational Safety and Health Law. Meron pong right to refuse unsafe work. May karapatan po yung bawat manggagawa na hindi pumasok kung delikado na, no? Lalo itong in the past few days na ito, baha na yung kalsada, baha na yung kanilang mga tahanan, meron po silang karapatan na hindi pumasok, no? Hindi pwede silang pilitin ng employer. Ang problema nga lang po na under sa ating mga labor advisory ng DOLE, kailangan po, no, kung kayo po hindi makakapasok kahit na hindi natin kasalanan yung baha at bagyo, no work, no pay po Yun yung problema para sa ating mga manggagawa sa pribadong sektor. At kami po, no, tayo po ay nakikiusap lang, no, under na po ng management prerogative, kung sasabihin ng ating mga employer, i-charge nyo sa leave nyo yan, o kaya di bali na, kahit hindi kayo pumasok, babayaran namin kayo. No, so kulang pa rin po, no, meron nga pong karapatan, kaya lang ang nagbabayad para sa karapatan na yon, yung manggagawa pa rin. Tama po yan. Yun nga isip kanina, itatanong ko sana yun, na paano nga po? Kasi halimbawa, hindi talaga pwede pumasok. Ang mga arawan, yun ang problema po natin. At paano po nila i-report po yan? Marami pong nangyayaring ganun, for all I know. Maraming ganun na hindi talagang pinapansin, hindi binibigyan ng karapatang sweldo, lalong-lalo na yung mga private sector. Paano po yan? Paano po report? Opo, no, dito nakikita natin yung diferensya ng may union sa walang union, no? Kasi kung meron ho kayong union, mas madali ho itong maparating itong concern na to. And in fact, marami po mga CBA na nakalagay para protektahan talaga na kung kahit walang pasok dahil may bagyo, meron ka pa ring sahod. Dahil yan ay napag-negotiate na sa employer. Doon po sa mga non-unionized, unfortunately, wala po tayong ganong sinasandalan. Kaya kung every time, dalawa lang naman po ang madalas na reklamo dyan. Una ay kung pinipilit kayo ng inyong employer na pumasok pa rin kahit napakasama ng panahon at delikado na sa inyo. Yung pangalawa, kung pumasok kayo at bigla kayo nag-half day kasi may suspension, dapat naman ho yung sahod nyo, dapat kuhanin nyo na ho yun. Yung iba kasi, sabi nila, mini-wave nyo na yun So lahat ng po ito, kailangan na po idulog ito sa Department of Labor and Employment para po ma-address yung reklamo po sa single entry. Ito po yung tinatawag na sistema sa DOLE. Okay, partner. Right. Actually, maganda po yan sa mga regular workers po natin. Pero karamihan, di ba, yung mga contractual, kami, yung mga talent-based, di ba? Workers, okay? At saka, ang masakla po talaga ngayon, hindi yung yung rights o karapatan ang sasabihin mo. Pag hindi ka nakapasok, oops, palit ka kaagad. May deadline Okay, so ang bilis. O sino yung mas malapit? O di siya yung kukunin. Nawala na yung hanap buhay mo. So, paano naman po kaya, sir? Yun na nga, yung mga contractual, freelance workers, arawan, ano po ba ang maaaring gawin? Wala talagang matatakbuhang batas kasi walang batas na pumoprotekta sa kanila. Sa kasamang pala doon, lalo yung ating mga independent contractors, no? Lalo yan, unfortunately, labas pa rin sila sa protection ng ating batas, no? Except lang kung hanggang ngayon, kasi ang ginagawa natin dyan, ipinaglalaban natin sila na kahit na independent contractor, yung kanilang kontrata, pero yung kanilang actual na trabaho naman, parang regular na empleyado. Dahil talagang ang oras, ang control ng management, ay parang regular na empleyado, dapat po yun ang mag-prevail over yung label ng inyong kontrata. So yun po yung laban naman patungkol dun sa ating mga contractual workers. Pero again, ito lang din po, ini-emphasize lang din ito, yung diferensya ng public sector sa private sector.
Kasi yung sa gobyerno ho, pag nagsususpend sila ng work suspension, kagaya po ngayong araw na naman, nag-work from home sila, yun po ay sigurado ang sahod ho doon. Pero kapag ho kayo ay nasa pribadong sektor, hanggang ngayon ho kasi management prerogative pa rin yung dinidikta ng pamahalaan. Kung kaya tayo rin nananawagan sa pamahalaan na kaya nyo namang umapile. Kung hindi nyo kayang imandato sa mga private sector companies na magsuspende o mag-work from home, umapila man lang kayo doon sa mga private sector companies para may dagdag na persuasive effect yung isang government suspension. Opo. Oo. Yeah, sir, eto po balikan lang natin halimbawa nagtrabaho. Eto sa mga pribado kasi sa gobyerno sarap ng buhay, Mods. Pag sinabi ng Pangulo suspended na. Kahit isang oras pa lang nasa opisina, buong araw yung yung bayad sa kanila. Pero pag nasa pribado, tama po ba ito sa research namin? 6 na oras o higit pa dapat buong regular pay na 'yon, no? Or kung mas mababa sa 6 na oras, paano po yung computation naman nun? Kawawa talaga. Okay, go ahead, sir. Opo, sa kasamaang palad, ganun yung mangyayari, no? Kung kayo po ay at least 6 hours na, syempre buo na yung bayad nyo, no? Kapag less than 6 hours, yun yung gagawin prorated, no? Yung iba nga, iba pa yung policy nung iba. Yung iba, kakalahatiin lang, napakagulo nung nangyayari na yan. At the same time, may isa pa ho kami pinapanukala dyan kasi ang trabaho ko sa gitna ng bagyo at baha, dapat po yan ay binabayaran nga ng hazard pay. Dapat may additional na premium po yan. Unfortunately, hanggang ngayon, sa kasalukuyang mga labor advisories natin, wala pa rin pong nakalagay na ganyan. Kung kaya't mahalaga po sa ating mga manggagawa, kahit na wala pong batas o polisiya galing sa DOLE, pwede nyo pong i-demand sa inyong mga employers po yan. No? Dahil malinaw naman na hazard itong kinakarap nating masamang panahon, lalo kung sunod-sunod na araw nang nangyayari. Opo. Yeah, curious lang ako, Mon, sa last question. Kasi halimbawa yung mga construction workers natin, nakikita ko kahit umuulan, meron pa rin mga nagtatrabaho. Di ba yan po ay talagang very, very, very dangerous, di ba? Madulas. Paano po ang batas dyan? Kasi arawan po yung mga yan. Talagang may isa akong nakausap, hindi bali na raw kasi pagka huminto sila, wala silang sweldo. Walang ipapakain sa pamilya. Kaya sige na lang, magti-take ng risk. Nasa kontrata. Yan ho ay perfect example nga ho, kaya natin ginawang batas yung right to refuse unsafe work, no? Lalo dyan sa mga construction sector, no? Hindi lang dahil madulas para doon sa ating mga construction workers, pero at pati naman yung kalidad ng kanilang trabaho kasi kung nagsisemento ka ng umuulan, hindi ganun kaganda yung gawa. Kaya nga kami umaapila doon sa ating mga employers, lalo sa construction companies, regardless kung anong deadline ang meron kayo, no? Isipin nyo both yung inyong empleyado at yung inyong kalidad ng inyong trabaho, no? Kasi kung ang employer naman ay magsasabi na wag muna kayong pumasok at this time, wala munang trabaho para rin sa kaligtasan nyo, dapat yun po, no, ay yung kanilang sahod na dapat mabayaran, no? Dapat po yun ay bayaran pa rin dahil nga po patungkol naman po, no, hindi naman choice ng manggagawa na hindi siya magtrabaho that day. Yeah, correct. Kaya talaga mabuhay talaga ang ating simbahan kasi kung hindi dahil sa isang eswita, hindi magkakaroon ng mga union. So ang ating pong simbahan talaga ay pro-labor po yan. Di po ba, sir? Isang masipag na eswita ang bumuo ng union. Okay, ang naghikayat para mag-union ng ating mga workers. So, Sir Carlos, maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. And ingat po kayo. God bless you po. God bless you po. Maraming salamat. Maraming salamat din po. God bless you po.